Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat At sumainyo rin. upang tayong sama-samang dumudulog sa hapag na ito ng Panginoon ay marapatin niyang makiisa. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Si Abraham ay 100 taon nang ipanganak si Isaac. Lumaki si Isaac at nang ito'y awitin, naghanda ng malaki si Abraham. Minsan, si Ismael na anak ni Agar ay nakipaglaro kay Isaac. Nang makita ito ni Sarah, sinabi kay Abraham, "Palayasin mo ang mag-inang iyan. Ang anak ng ating alipin ay huwag mong pamamanahan. Si Isaac ang dapat magmana ng lahat." Labis itong ikinalungkot ni Abraham, sapagkat anak din niya si Ismael. Ngunit sinabi ng Diyos kay Abraham, "Huwag kang mabahala tungkol sa mag-ina. Sundin mo na ang gusto ni Sarah, sapagkat kay Isaac magmumula ang lahing sinabi ko sa iyo. Magkakaanak din ng marami ang anak mong iyan kay Agar, at sila'y magiging isang bansa. Yamang anak mo rin si Ismael." Kinaumagahan, ang mag-inay ipinaghanda ni Abraham ng baong pagkain at inumin bago sila pinaalis. Isinama ni Agar ang kanyang anak at nagpagala-gala siya sa ilang ng Beer Seba. Nang maubos ang dalang tubig, iniwan niya ang kanyang anak sa ilalim ng punong kahoy at naupo ng may 100 metro mula sa kinaroroonan ng bata. Wika niya sa sarili, "Di ko matitiis na makitang mamatay ang aking anak.
Samantalang nakaupo siya nang nag-iisip, umiiyak naman si Ismael. Ito'y narinig ng Diyos at nagsalita mula sa langit ang anghel ng Diyos. Agar, anong bumabagabag sa iyo? Huwag kang matakot. Narinig ng Diyos ang iyak ng iyong anak. Lapitan mo siya at patahanin. Gagawin kong isang dakilang bansa ang kanyang lipi. Pinagpaliwanag ng Diyos ang kanyang paningin. Nakita niya ang isang balon. Pinuno niya ng tubig ang dalang sisidlan at pinainom ang bata. Hindi pinabayaan ng Diyos si Ismael. Siya'y lumaki sa ilang ng paran at naging mahusay na mangangaso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Tumawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa harap at dusa. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib sila'y kinukupkop. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Matakot sa puon, kayo kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leyon ay nagugutom din. Sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sinuman ang poon susundin. Sa anumang bagay, hindi kukulangin. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Lapit, ako'y dinggin mga kaibigan, at kayo ngayoy aking tuturuan na ang Diyos ay dapat nating katakutan. Ang buhay masaya at mahabang buhay, di ba ninyo gustong inyong maranasan? Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating si Jesus sa ibayo, sa lupain ng mga Gadenero, sinalubong siya ng 2 lalaking galing sa libingan. Sila'y inaalihan ng mga demonyo at napakababangis, kaya't walang mga has dumaan doon. Pagdakay sumigaw sila, "Ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami nang hindi pa panahon?" Sa di kalayuan ay may malaking kawan ng baboy na nanginginain at namanhig sa kanya ang mga demonyo. "Kung kami palalayasin mo, hayaan mo kaming pumasok sa mga baboy na iyon." Sinabi ni Jesus, "Humayo kayo." Kaya't lumabas sila sa 2 lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang sumibad ng takbo tungo sa bangin. Nahulog sa lawa at nalunod. Patakbong umuwi ng bayan ang mga tagapag-alaga ng kawan. At pagdating doon,
ay ipinamalita ang lahat ng bagay, pati ang nangyari sa mga inaalihan ng demonyo. Kaya't lumabas ang buong bayan upang salubungin siya. Pagkakita sa kanya, ipinamanhik nilang siya'y umalis sa kanilang lupain. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Pinalayas ni Jesus ang maraming demonyo sa dalawang lalaking inaalihan nito. Pagkatapos, si Jesus naman ang pinalayas ng mga tao. Bakit kaya? Masama ba ang ginawa niyang pagpapalayas sa mga demonyo dun sa dalawang lalaki? Mali ba yung ginawa ni Jesus? Kaya pagkatapos niyang gawin, siya naman ang pinalayas. Tama, mabuti ang ginawa ni Jesus. Bakit siya pinalayas? Magkaiba ang pagpapahalaga ng mga tao at ni Kristo. Iba ang mahalaga para sa mga tao. Iba ang mahalaga para kay Jesus. Anong mahalaga sa mga tao? Yung mga baboy. Bakit? Kabuhayan. Para kay Jesus, ang mahalaga yung buhay ng dalawang lalaki. Na masisira kung patuloy na mananatili ang mga demonyo sa kanila. Maring ikatuwiran natin, hindi po ba ang kabuhayan ay para din sa mga tao? Sa isang banday tama naman. Pero sa pagkakataong ito, maliwanag na ang mas mahalaga sa mga tao ay ang kabuhayan kaysa buhay ng tao. Ganun po, naglalaro sa ating buhay, ganun pinatatakbo ng ating buhay ang ating mga priorities. Kung ano mahalaga sa atin, ganun ang takbo ng buhay natin. Para kay Jesus, ano ba yung kanyang priorities? Kung meron siyang hierarchy o priorities, ano yun? Para kay Jesus, ganito. Diyos, tao, bagay. Uulitin ko. Diyos, tao, bagay. Sa mga tao nagpalayas kay Jesus, matapos gumawa ng mabuti, ang mahalaga sa kanila, bagay, yung alagang baboy kaysa buhay ng dalawang tao. Kung titingnan natin, yung dalawang tao nang dahil sa demonyo, ay banta sa buhay ng mga tao. Bakit? Walang makadaan doon sa lugar na iyon. Dahil mababangis ang dalawang taong ito, ibig sabihin, nananakit. Banta ang mga demonyo sa buhay ng taong ito. Kaya hindi lang yung dalawang tao ang isinasaalang-alang ng Panginoon, kundi pati na rin yung mga taong makakatagpo, makakahalubilo ng dalawang lalaking ito. Maliwanag ang mahalaga kay Jesus. Tao, bagay. Nakakalungkot kuminsan, sapagkat nangyayari, mas minamahalaga ng tao ang bagay
kaysa tao. Bakit? Ginagamit ang tao para sa bagay. Yung sinasabing loving things and using people. At posibly at some point in our life, nangyari na yon sa atin, sa akin. Na may mga sandali na minahalaga natin yung bagay kaysa sa tao. Hindi ibinibigay ang nararapat sa tao para lamang makamtan yung bagay na ginugusto. Pero hindi na mabagsik. Meron pang mas mahigpit doon. Ginagamit ang Diyos para sa bagay. Ginagamit ang Diyos para sa bagay. That's the worst na pwede mangyari sa atin. At ang nangyayari. Kaya mag-ingat tayo kung paano natin ginagamit ang pangalan ng Diyos at ang aral ng Panginoon. Sapagkat pwede natin gamitin ang Diyos para sa ating sarili. Nangyari na yan. Doon sa Torre ng Babel. They want to make a name for themselves. Gusto nilang gumawa ng pangalan para sa kanila. At ano nangyari? Sa halip na makagawa ng pangalan, bumagsak ang tore na kanilang ginagawa. At sila'y nagkawatak-watak. Sa simula, we can seemingly succeed. But in the long run, we will definitely fail. Pag ang ginawa natin ay yung ganong klase ng prioridad. Uunahin ang bagay kaysa sa tao. At gagamitin ang Diyos para sa tao, para sa sarili, o para sa bagay. Idalangin natin sa Diyos na ang kwentong ating narinig ay magsilbing laging paalala kung ano at sino ang dapat unahin. Diyos, tao, bagay. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sumasambot nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama. Ng bayang umasa, sumasambot nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan at sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama namin lumikha, kami iyong pinapagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain na iyong pagliligtas. Ipagkaloob mong aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob,
antain nilikha mo at pinapangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon. Ang langit at Lupa ng kadakilaan mo, O sana, O sana, O sana sa kaitaasan, O sana, O sana, O sana sa kaitaasan. pinagpalang Naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, O sana, O sana sa kaitasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kaya lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon. Binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, Bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo, Ama
Lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, 14 na aming Papa, at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo. Kaisa ng mga apostol, ni Santo Padre Pio at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos ating dasalin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at paglawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa puso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang At ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin.
nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihan at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos.